never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who plat. Good morning guys, so dito na naman tayo sa next adventure natin. So right now pupunta tayo sa Quirino Province at yung final destination natin ay Aurora. Pero bago yun, nandito tayo ngayon sa Santiago. So may pupuntahan lang muna tayong mga destination nila dito. Dadaanan lang natin, you know? So, samahan niyo ako guys sa aking solo adventure. So yun na guys, malapit na tayo sa ating first stop. So yung first stop natin ay ang isang event place dito sa Santiago. I think ito yung isa sa pinakamalaking event place dito, and maganda yung team niya. Papakita ko sa inyo kung bakit maganda yung team niya. Malapit na tayo, mga 1 minute na lang. So nandito tayo ngayon sa Provincial Road ng Santiago. Ayan, natatanaw nyo ba? Sa kanan. Ayan, yung pupuntahan natin. Greek team, kung hindi ako nagkakamali, ang kanilang event place. Yan, kita mo naman, sa gate pa lang, para ka nasa Greece. Wow, ayan, maganda ng event place. Pwede ka magpakasal kung may mga events ka ba. Parada na lang tayo, tapos lakad na lang tayo. Ayan, likutin natin saglit. Mukhang may event sila ngayon. May nabasa ako sa labas. Happy birthday best friend, ang congressman dito. So, ayan ang fountain, no, diba? Ang ganda. Ayun doon isang dome, tingnan natin. Yan. So pag pumapasok ka sa gate nito, parang kang pumapasok sa palasyo, diba? Oh, ang ganda. Ayan pala ang pangalan niya, Palazzo Marcelino Event Place. Ito ang floating hall, oh, diba? Entrance may tulay pa, may body of water. So may mga event din dito na nagaganap. So meron dito next week, October 29, may DJ, so may party, diba? Kalahin mo may party din pala sa probinsya. Oh, ayan, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa ng lugar na to. Hindi ka magsisisi pag dito ka nagpakasal.
Ganda ng mga ano, paintings. Mona Lisa. So we're here now in Il Gatto Garden Cafe. Ang ganda niya. Garden talaga siya. Yan, pasok tayo. Para ka nasa Greece, no? Voila! Ako lang mag-isa. Yan. Ang ganda. Yan, coffee bar. Yung design niya. Linis, ang puti. It's the menu. So nag-order tayo ng oven baked scallops tsaka back ribs. Tikman natin. So ayan, palalampas lang natin ng boundary highway ng Quirino at Isabela. Magkalapit lang pala talaga sila. Kasi ang travel time natin ngayon sa kalahating oras lang, nandun na tayo. Pupuntahan pala natin ay ang Landingan Viewpoint. Ayan, may checkpoint. Checkpoint na naman. Gagalan tayo. Kalaing bundok to. So kita mo, patag na patag, 4 lanes. Pero yung view ang ganda. Ang ulan pala dito eh, ano lang, ambon-ambon lang, hindi po makakapaglakad ka naman, hindi yung sobrang lakas. Ayan guys, enjoy lang natin ang scenery, left and right, no? So ayan guys, nakikita nyo sa dulo yung Sierra Madre. Patingin ko sa mapa eh zigzag na maya maya, pero sa ngayon diretso pa naman yung daan. Ang ganda lang talaga ng kalsada dito. Ayan, hindi lupak-lubak. Kahit tumakbo ka ng 80, 100, kaya naman, basta ingat lang. In 600 meters, turn left onto Cordon, Diffin, Medela, Aurora Road. Ayan guys, 1 hour to go. Ang time natin ngayon is almost 9 o'clock. So ang sabi nila, pag pupunta ka dun sa pupuntahan ko, which is Landingan Viewpoint, dapat raw maagang maaga. Kasi pag tanghali na, mainit na. Yung napapansin ko sa mga ilang araw ko dito, pag maaga, umuulan. Pag ganitong oras, tsaka umaaraw. So, pili na lang tayo, di ba? Mainit o ulan. Siyempre, doon na lang tayo sa mainit. Hindi man natin ma-enjoy ng malakad ng malayo. At least, makakuha tayo ng magandang mga shot, no? Aurora Road. Ganda ng mga daanan dito, akyat, baba, may kasabay pa tayong kalabaw. Talaga pag bundok ang destination natin, talagang maraming akyat, baba. Continue on Cordon, turn right onto Municipal Road. So yan guys, paliko na tayo papuntang Nagtipunan. Pag dumiretso tayo, Aurora na yun. So tayo, punta muna tayo sa stop natin. Take the next
next right onto Municipal Road. Yan, nagtipunan. Continue on Municipal Road for 8 kilometers. Parang nakikita ko na nga yung pupuntahan ko eh, pero hindi ko lang sigurado kung yun na yun. Ayan, zigzag na to for about 30 minutes. Doon na tayo. Stay lang kayo dyan guys. Nandito na tayo sa Landingan Viewpoint. Nagbayad muna tayo ng 75 pesos doon, no? Yan, bayad ko ng 75 pesos sa entrance. Tapos ito na yung entrance nila. Yan, Landingan Viewpoint. Yan, maganda siya pero terik ang araw. Tinanong ko kung gaano kahaba yung way mapunta dun. Tignan nyo nga. Yan, ay hindi pa kita. Puro packet siya. Hindi ko alam kung magtatagal ako. Ayan, mula dun sa kubo, makita niyo yung kubo, hanggang dun sa taas sa tuktok. Ang sabi 500 plus steps lang daw. So akala ko kasi nung una aabuti ng ilang oras. Ang ganda ng mga halaman dito, pero mukhang kakapuin tayo. Nagbaon tayong tubig at alas 10 pa lang naman ng umaga. So ayan ang view dito pa lang sa baba. Ayan ang nagtipunan, kitang kita mo. So tara guys, samahan nyo ako makyat. So ayan, pakit tayo. Punta tayo dun sa kubo. Mapaharap, mapalikod, oh. Ang ganda ng view natin. Nga lang, tirik ang araw. Dapat ibaon tayong tubig. Hindi tayo magtatagal dito. At nag heavy breakfast din ako. Nagkanin ako kasi alam kong mahaba-haba ang lakaran dito. Napakaganda. Ayan. Ito ang kubo. Tapos mula dito nasa 500 plus steps pa daw. So ayan guys, simulan na natin ng 500 steps. Dito mabato-bato na. Grabe na talaga yung init sa likod natin. Matagak ng pawis ko. Ngunit magre-reklamo pa ba kung ganito yung view mo habang umakit ka ng bundok, diba? Yan, sabi dito pag inikot mo to 13 kilometers, hindi ko sigurado, pero hindi ko kakayanin yung 13 kilometers na yan. Hanggang doon lang ako sa tuktok. Ayan, tingin ko halfway na tayo, pero
Dahil puro packet to, hihingal ako. Pero tingin ko na mas madali pababa kasi pababa eh. Packet syempre mas nakakapagod. Hindi lang natulog tayo na maayos. Ayan na guys, nakikita mo ba yan? Malapit ko na. Doon tayo nang galing, doon sa baba. Yun na tayo. Hinihingal na ako. I survive. Landingan Viewpoint, isa sa mga pinagmamalaki ng Quirino. Hindi pa masyadong sikat ang Quirino bilang tourist destination sa Pilipinas. So, parang nahati siya ng Isabela at Aurora. Pero kung makikita nyo naman, di ba, kapunta-punta siya. Pero mas maganda talaga kung pupunta ka ng umaga dahil may enjoy mo yung lamig. Ngayon kasi tanghali na, mainit na. So ayun guys, right now punta tayo sa next stop natin. Mga isang oras na naman ang biyahe. Pupunta tayo sa Governor's Rapids. Pero titignan natin kung sasakay tayo ng bangka dahil tanghaling tapat nga. So ayun guys, pababa na tayo from Landingan Viewpoint. Guys, kain muna tayo. Gutom na ako bago tayo pumunta sa Governor Rapids. Nakita tayo ng restaurant dito sa nagpupunan sa highway bago tayo pumasok ng Governor Rapids. Ang ganda pala dito. Self-service. Ayun na nga, nakahalian muna tayo bago tayo tumuloy sa ating next destination dahil sakto lang naman eh, alas 12 para hindi tayo masyadong gutom, mahilo, diba? Para may lakas pa rin tayo pumunta tayo doon. So naisip ko rin mamaya doon rin ako bibili ng pagkain, take out ko para sa final destination natin kasi walang restaurant daw doon, walang kainan. So problema pa tayo mamayang gabi, di ba? Eh, siyempre pagod na tayo, ayaw na natin lumabas. Ayun. So, ang biyahe naman natin ngayon is mga 30 minutes na lang, nandun na naman tayo. Stay lang kayo dyan, guys. Ayan, guys. Welcome to Governor Rapids. Parking area dito. Registration. Napapasok po to sir, kaya lang medyo challenging siya kasi makita itong daan. Pero sa loob is maluwang siya. Then pwedeng maligo. And then photo ops din dito sa stage 1 and then stage 2. Photo ops lang dito. Hindi pwedeng akyatin. And then sa letter G sir is pwede rin na i-shoot na tayong bangka dito. Hindi na kayo maglakad kasi mag-isa lang kayo. Kasama yun ang guide. And then sa H po is Kalapitag Cave. Photo ops din lang dito sir. And then sa I is cliff jump po. Pwedeng mag-cliff. And then sa J sir is may cliff jump dito and then may bagging po. Yung swing.
Ano yung ano, yung parang yung sasakay sa river rafting, may ganun ba? Yes sir, ito po siya. Ayan. Ito po sir. Pero paano yung pag mag-isa lang ako? Bali, parang 3 yung babayaran nyo sir. Magkano po yun? Bali, ano pang i-avail nyo sir? Lahat po ba? Bali, 1-2 kapag. Pag yung A lang, ay pagka A ba saan ba ka makakarating? Hanggang dito lang sa baba sir. Saglit lang yan. Saglit lang yun? Yes, Mga sir. gano'ng katagal yun? Yes sir, saglit lang. Hindi, mga gano'ng katagal. Pag hanggang sa A to J sir is 2 to 3 hours, pero depende rin sa inyo sir kung nagmamadali kayo, kung medyo nag-enjoy kayo, kasi nasa inyo po yung time. Pero kailangan ano, no, iwan yung mga gamit kasi mababasa lahat. Hindi sir, may dry bag naman yung guide. May dry bag. Yes sir. And then may guide naman po kayo, babantayan po kayo. Simula na. Dito tayo sa Governor's Rapids. Ito ang Cagayan River. Ang haba talaga ng Cagayan River, parang buong region to. So ang bangka natin ay may motor para mabilis tayo. So ang bayad pa rin natin dito kanina is 900 kasi 300 lang daw isang tao, pero dahil mag-isa lang ako, 3 tao daw yung kailangan kong bayaran. So yun. Ayan po sir, yung tapat po ng mga bangka po ng park. Oo. Tawag po namin dun sir, Magic Falls. Magic? Magic Falls kasi bigla-biglang may lumalabas na malakas. Bigla-bigla lang. Kaya nagkakaroon siya ng kahit hindi rainy season sir, pag summer na summer. Bigla na lang siya nagpo-falls. Mas madalas pa pong lumabas yung tubig dyan sir pag summer. Pag summer? Kaysa pag tag-ulan. Parang naiipon po siguro kung saan. O yan, Magic Falls daw ang tawag dyan. Minsan-minsan biglang may tubig na lumalabas, pero ngayon wala. So, malamig ang tubig. Bali po sir, Siminoblan po yung Siminoblan Cave po yung tawag na. Anong cave? Siminoblan Cave. Iminoblan Nasilip Cave. po kasi parang may kawa na nakatapo. May Hindi lang siya pwedeng puntahan yan sir kasi nalagyan namin ng mga tao. oo. Gawa ng nilog po namin. Yung bumagyo, no? Last week, Neneng. Tapos ngayon meron na naman si Obet. Sana po hindi ulan. Umulan, galing akong Apari, umulan. Ayan, ang ganda. Yung pinakamalalim na parte dito sir. Yung ilaw umaabot ng 70 feet. 70 feet, ang lalim ng ilog na to. So, pag nalunod tayo, hindi na tayo makikita dito. Isipin mo yun, 70 feet. Kaya tayo naka-life vest para safe. Yan, patuloy natin baybayin ang Cagayan River. Yan, ang gaganda ng mga stalactites ba tawag dyan, mga formation. Yan. Ayan yung yung tumalon siya. Diyan daw tumalon si biyahe ni Drew. O, diba? Kaya lang, hindi tayo tatalon. So, ayan guys, ito na yung Governor Rapids. Ayan na. So, dire-diretso to. History dito. Kaya alam niyo ba kung bakit tinawag tong Governor Rapids? Kasi nung panahong World War II, wala pang daanan wala pang mga kalsada, hindi daan natin kanina, wala pa. So dito dumadaan ang mga sundalo. Yung gobernador daw ng Hapon, nung dumaan siya dito, hindi na siya nahanap. Kaya mula nun, tinawag tong Governor Rapids. O, di ba? Alam mo, nasa Coron ka? Hindi, Quirino lang to. Isa sa mga sikat na puntahan dito sa Quirino, itong Governor Rapids sa Madela, Quirino.
medyo malayo siya from Manila kasi dadaan ka pa ng Isabela bago ka makarating dito. Pero sulit naman kung makikita mo yung ganito. So yan ang tahimik, mag-isa lang tayo sa Cagayan River, no? Kita mo yung mga reflection. Putik sa loob, nahulog tayo ilang beses. So doon tayo pumasok, doon tayo lumabas. Tignan nyo kung gaano kasikip, ha. Doon tayo lumabas. Yan. Isipin mo pa paano ka lalabas yan. Kailangan mo humawak sa tali dahil madulas. Nung bumagyong last month, yung signal number 5 dito, yan ang nangyari, kaya naging sobrang dulas. Kanina hindi ko alam kung paano ko lalabas. Sobrang nahulog ako sa putik. So ngayon, sa next stop na tayo. Ayan na! Ayan na! Ito na, itong pinunta ko dito. Sa Governor's Rapids. Pag nasa alam sir, huwag mo isasabay na itaas mo yung kaya. Hindi ko itataas. Para hindi tumaob. Pero hawak kaya ako sa tali. Para hindi ko kayo Ha? Gusto rin lang i-try ito. First customer nila ngayong araw, kaya napasubo na rin ako, pero nag-enjoy naman ako syempre, diba? Yung mga cliff diving din sila, kaya lang hindi na ako nag cliff diving. So ngayon papunta na tayo sa Aurora, Ipakulaw, sa Dinajawan. Doon tayo matutulog ngayong gabi. So, stay lang kayo guys para makita nyo ang ganda ng Aurora mamaya. So paggrabe na ng paggrabe yung zigzag ngayon, no? Ayan.
Galing na tayo sa taas kanina, ngayon bababa naman tayo. Pero yung scenery ang ganda. Nakikita mo yung Sierra Madre. Ayan o. So, bababa na paliko. Dapat mabagal ang takbo natin. Mabigla tayo may makasalubong. Kanina ang hirap ng mga paahon. Ngayon naman, bababa naman. Isa't kalahating oras tayo ng zigzag. Pero bakit ganun? Bago ka matapos ang zigzag pa rin. Pero mas malala yung kanina. Grabe talaga, kaliwat kanan. Ito medyo mahaba naman yung diretso. Konting liko-liko lang. In 600 meters, turn right onto Baylor, Casiguran Road. Ayan na. Nakikita ko na ang liwanag. Kanan, Baler, Dipakulaw. Tayo ngayon sa Binok natin resort. So, ang Binok natin resort may swimming pool. So tignan natin kasi kailangan natin ng pahinga. Hindi pa pala tayo naligo kasi kanina wala doon kuryente, walang tubig doon sa doon sa Madela, sa Governor's Rapids. Kaya nagbihis lang ako tapos dito ko na balak maligo. Dito tayo magpapahinga. Diyan lang kayo guys, malapit na tayo. So ayan na, ang La Sunshine. Tara, pasok tayo. Ba't naglalakad? Kasi kanina pumasok na tayo. Ito ang La Sunshine. Beachfront siya. Tignan natin. Ikutin lang natin saglit. Itong reception nila. Ayan. Tignan natin yung beach. Solong-solo mo yung beach. Ang ganda. Nakaka-relax. Walang tao. Yung swimming pool din sila dito eh. Tignan natin.
Yun. Hindi ko alam kung makakapag-swimming pa ako mamaya dahil pagod tayo. Nakabukas na ng umaga. Maganda, malinis. Tara, baba muna tayo sa beach. Ito ang Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora. O diba? Bakit ganun? Solong-solo natin. Ang ganda ng ulap, ang ganda ng weather, diba? Pinong buhangin. Kaya lang pag pupunta ka sa tubig, mabato. Good morning guys. So ayan, nakita na naman kung gaano kaganda itong Dinadjawan Beach dito sa Dipakulaw, no? Kagabi hindi na ako masyadong nakapag-shoot kasi pagod na, ay naantok na ako. So ayan, dito yung beach. Tignan niyo yung buhangin nila, oh, white sand. May mga bato-bato nga lang papunta sa mismong dagat. Dito tayo nakastay, oh, The Sunshine Beach Resort. Yan. So, thank you guys for watching, and I hope na nag-enjoy kayo. Nag-enjoy din ako dito sa aking biyahe. See you soon guys.